You're listening to the Pinoy Podcast. It's G and Chandela on Pinoy Podcast. Welcome to episode 37 of Pinoy Podcast. You're listening to the G and Chandela Show. We're live Monday to Friday, 8 to 9 p.m. Manila time, 8 to 9 a.m. New York time. Chat with us and listen live on PinoyPodcast.com/live. You can also find us on Facebook, Twitter, Google+, SoundCloud, Blog Talk Radio, MySpace, and YouTube. I'm G, broadcasting from New Jersey, and here's my partner, Chandela from the Philippines. Good morning, G. Good evening, everyone. Morning, Chandela. Hi everyone. It's Chat It's Box. Friday. It's Yes, Friday on here Friday. on Pinoy Podcast. Mm-hmm. Kahit nakasimangot si Chandela, fun pa rin. Not making I cannot see you right now because we're not in the same studio, but I guess nakasimangot ka. Why? Kasi busangot ka eh. Of course not. Hindi, Di joke kaya. lang. Lagi po nakasmile si Chandela. Always yeah. smiling yan. Di ba? Always beautiful. Beautiful? Yeah, beautiful. Uy, may balita ako. Beautiful may bago and microphone eh. Bouncy? No. What? I'm just using an ordinary microphone. Oh, I thought you bought a new microphone. No? Yeah. Okay. I thought you were using a new microphone. No? Yeah. Okay. Oh. But now, What's the topic for today? well, it's more fun in the Philippines. Really? Why? Yeah, it's more fun in the Philippines. Sabi nga sa Why? PhD eh. Alam mo, nagpunta ako sa Philippine Center sa New York. Nakita ko yung poster ng Philippine Center. It's more fun in the Philippines. That's why I can't wait to go home. and see Yes, the it's Philippines. more fun in the Philippines. Ano yung pinost mo sa Chandela page mo? Yung nagsiswimming sa Philippines? Tapos sa baha? Oh, sa baha. Hindi, kasi di ba naman, I mean, let's admit it, you know, Filipinos are cheerful and always happy. Diba? No matter what are the circumstances. Mhm. Diba? Kahit ano pang kalamidad nangyayari dyan, may bombahan man sa Mindanao, binabagyo man, we're always positive, I guess. And I guess that's one way na we cope up. Hindi tayo masyadong nagpapa-apekto sa mga dilubyo sa buhay natin. Mhm. Yeah. Alam Kaya mo, ako, kahit wala akong pera, masaya ako eh. Alam mo, kaya napili yan ng Department of Tourism. It's more fun in the Philippines. Pwede namang Bakit? it's more beautiful in the Philippines. But hindi, it's more fun in the Philippines because, you know, modern tourists are looking not only for news sites, magandang tanawin. They are looking for exciting experience. Like what? Riding in a tricycle? It's more fun in the Philippines. I've come across an article that says top 5 reason why it is more fun in the Philippines. Nandiyan yung Okay. Filipino culture and tradition, right? Yung mga fiestas natin, yung mga Pasko natin na pagkahaba-haba, diba?
Ilang araw yung Pasko natin? Basta pagtungtong ng Burr months, Pasko na sa Pilipinas. Nag-uumpisa na yan. Nag-iinuman na. Makikita mo na yan na hindi nagiinuman. Ano ka ba? Inuman agad? Hindi nagiinuman yung mga parol dyan. Mga makikita ka ng nakasabit na parol. Meron Talaga? May parol na? Yeah, nag-uumpisa na yan. Christmas season na sa Pilipinas pagtungtong ng Bear months. But usually, magkaano yan, into full bloom yan after yung All Saints Day. Paano naging masaya na may parol ng Bear months? Hindi pa nakaka-stress yun kasi nisip mo na yung mga gastos mo eh. Ikaw? No. Hindi ko iniisip yan. Masyado maaga. Hindi naman porke nag-decor ka na and everything, makita mo na sa kalye na may mga Christmas lights na or may mga Christmas decors na, gastos na agad ang maiisip mo. I mean, hindi naman gastos. I don't know, maybe you've been there in the United States or... Hindi sabi mo nga nakaka-stress, di ba? Siguro kasi nga, sa sobrang... kadalasan, ang holidays nakaka-stress sa ibang tao. Di ba? Ikaw, hindi ka na-stress sa holiday? Hindi sa lahat ng Pilipino. No, hindi ako na-stress sa holidays. I mean, Christmas is one season na sometimes, yes, you tend to feign affection. Even if you don't feel like smiling, even if you don't feel being happy, wala kang magawa kundi maging masaya at ngumiti kasi lahat ng tao sa paligid mo masaya. Isn't that wonderful? It's wonderful! Hindi, masaya ang Pasko talaga. Pero, yung paghahanda ang nakaka-stress. Oh, well, kung titignan mo nga yung yung course ng paghahanda, mas stress ka talaga. Pero kung iisipin mo yung joy na mabibigay nun sa mga tao sa paligid mo, I think it's worth your while. Diba? Yes. Tama yan. Ano naman yung pinost ng picture sa Chandela page? Ha? Yan yung nga. Ito nga. Patapusin mo muna ako, okay? Sige. Sabi ko nga, that's the wacky side. Why it's fun in the Philippines. The wacky? Anong the wacky? The wacky. Yeah. Wacky. Ano ba? Huwag kang makialam sa accent Sabi mo, ko. wacky eh. Wacky. Okay. Batahin talaga ako on air. Sige. May tutorial pa kami dito. Kasi na-betlog ako kahapon sa history class ni Kai Nelson. Wala akong nakuha ng score. Kaya babawi ako. Kahapon ka pa, ang dami mo ng score. Sige, anong susunod? I mean, bukod doon sa mga traditions natin, masarap ang pagkain sa Pilipinas, di ba? Like, masarap ang pagkain. Kare-kare, mga sinigang, yung balot, penoy, isaw, halo-halo, pinikpik, ano yung pinikpikan? Pinikpikan, kwek-kwek. Diba? Tapos, halo-halo. Tapos yung mga festivals natin, di ba? Yung mga ati-atihan. Ika nasa festivals na ako, yung mga ati-atihan, Sinulog Festival, Dinagyang, Panagbenga, di ba? Masarap yung piyesta. Alam mo, nung bata ako, nagpiyesta sa amin. Alam mo yung mga games pag piyesta? Yung meron yung... What? Yung palayok, babasagin mo. May tawag dun sa mga Mexicans eh. Mamaya, Google ko yun. Pero yun, meron palayok. Meron yung alam mo yung buko, lalagyan ng grasa. Palo seco. Mag-aagawan kayo doon. Mag-aagawan. Hindi palo seco. Okay, yeah. Bisa naman, Saka yung habulin mo.
Yung baboy? Oo. Oh, Yeah. Diba? Nakakatuwa yung ganun. Saka And yung iba yung... sa mga turista natin, Mhm. Sige. experience yun. Diba? Tsaka alam mo, nung bata ako, kasi nung bata ako, merong mga farmers sa likod ng bahay namin. I mean, sa likod ng barangay namin. May mga farmlands. Araw-araw dumadaan yung mga kalabaw sa amin. Tapos, jumajab sila sa daan. Alam mo yung jabs ng kalabaw? Yung parang cake? Parang crinkles. Hindi. Alam mo yung jabs? You know what Yun jabs nga. is? Oo, di ba? Oh, Parang crinkles nga yun. Jabs ng kalabaw, parang malaking crinkles. Yung... Parang malaki to, parang palanggana, di ba? Ang gagawin na. Grabe naman, palanggana. Mas pag dumadaan yung... plato lang. O, parang plato ang kalaki, okay? Ngayon, Aha. pag dumadaan yung mga kalaro ko, ang kalaro namin, babatuhin namin yung jebs ng bato. Okay. Pagkatapos, Magtatalsikan. magtatalsikan yung jebs. No wonder ganyan ang kilay mo, may kanto. Lagyan na lang. Ikaw, anong ginagawa ng bata ka sa Pilipinas? Oh. Yun lang ang naalala ko kasi nakita ko sa pictures ko yung naghuhukay ako ng lupa, ganyan. Ay, one time, naalala ko, full moon, taguan, ganyan. Kasi yung Meron ka ba mga kalaro is na ano? maraming malaking na. Meron ka bang kalaro na yung ibababa nila sa lawal mo? Basta habulin mo sila. Ay, wala. Kasi babae ako eh. Hindi, kaya nga. Wala. Siguro, kung yung lalaki sa lalaki, yan. Di ba nung bata tayo, minsan may kalaro ka, di ba? Tapos biglang ibababa yung sa lawal mo. O kaya, pag sa babae naman, tataas naman yung palda. Oh. Tapos tatakbo kami. Tapos yung kalaro namin babae, Ay, naku. Iiyak. Mukhang pilyo ka nung bata ka. Pero it's really, diba? Like, for example, yung mga magkano ng beer dyan sa Amerika? Hindi ako umiinom so hindi ko alam. Siguro mga $12 6-pack or 12-pack? Hindi ko alam Basta ganun. Mura lang. Mga $1 per bottle. Bakit? So talagang mas masaya dito sa Pilipinas ang drinking. Kasi dito, isang case is, mga San Mig Light, I guess, is about 425. Isang case, and that's 24 bottles. Pero, madalas ko makita, ininom ng mga tao, Red Horse Bakit? Mas matipid ba yun? Mas malakas yung tama. Matipid nga. Isang bote lang, Diba? tulog ka na. Yeah, oo. Tsaka masarap ang Red Horse. Kasi pag umiinom ako ng Red Horse, naka-straw. What? Yeah, naka-straw. Bakit naka-straw? Hindi ako umiinom ng beer from the bottle or from the baso. Kaya naka-straw, mas malalas siguro pag pinainom mo ako ng beer ng kalahating baso, as in, from the glass, diretso, lasing ako niyan. Pero, painumin mo ako ng kahit ilang bote ng beer na naka-straw, hindi ako malalasing. Kasi, pag uminom ka ng beer na naka-straw, diretso sa lalamunan mo. Diretso. Hindi katulad nung iinumin mo from the baso or kaya from the bottle. Alam mo yon yung alak san pa pumupunta sa bibig mo.
Alam mo na, napaka-weird nun. Ini-straw mo beer? Yeah. Parang ano lang, parang soft drinks. Ganyan. Ba't di mo lang pa-IV? Kaya nga, mas masaya. Para diretso sa ugat mo. Diba? Hindi ko alam. I mean, kinalakihan ko na yung ganon. Ever Hindi, since pa-IV mo na natuto lang. akong uminom, nakastro na ako. And saan ka Ilagay pa? mo sa dextrose. Saan ka pa? Sa Pilipinas ka lang. Hey, sa Pilipinas ka lang makakakita na ang bata pwedeng bumili ng alak nang hindi hinihingan ng ID. Diba? Kaya nga eh. Diba? Alam mo, dati nung bata ako, pinabilan ako ng daddy ko ng sigarilyo. Tapos ako pa magsisindi ah. Kaya nga. Diba? Oo. Diba? Nakakatuwa. Diba? Pero Bata, nag-quit naman siya bibili mag-smoke ng beer. Yung ba mga soft drinks ngayon, nilalagay pa sa plastic bag? Yung plastic na tas may straw. Plastic bag talaga. Di ba Yeah. plastic bag? Yeah, Ginagawa siguro. pa ba ngayon yun? Oo naman, kunyari, yung hindi ka naman talaga from that place, nauhaw ka lang, tapos Oo. dadaling mo yung soft drink. Siyempre, yung bote kasi noon, may bayad yun. That's 2 pesos pag nawala yun. So, siyempre, hindi mo naman pwedeng i-ano yun, i-dalhin with you. So, ilalagay ng tindera sa plastic. Di Pero, ba ano yun? Uniquely Filipino yun? ata. Kasi wala Yeah, pa akong pero- nakitang ganun eh. Sa Philippines na talaga. Oo. Oo, sa Philippines lang yan. Pero ngayon kasi kinokontrol na ang paggamit ng plastic dito. So, hindi Kaya na nga, masyado. Oo, hindi na masyado. Siguro pwedeng plastic cup na lang. No more plastic cups. Pati plastic Alam mo cup yung sus- wala na rin. Oo, pati plastic cups wala na. Pati yung mga spoon and fork na plastic, Wala na rin? iniiwasan na yan. Oo. Tingin ko kasi... From where I live, wala na. Kasi limited lang talaga ang lupain ng Pilipinas for a landfill. So talagang iniiwasan na yung production ng waste. And to think, Diba? nung invento yung plastic, ang daming natuwa. That was parang at that time, that was the most important invention. Kasi wala mapaglagyan. What do you call this? Nabubulok yung mga, di ba, yung mga paper, yung mga karton, yung mga containers na ganyan. Nung na-develop yung plastic, ang daming natuwa, not knowing na later on, after na matuto lahat ng tao gumamit ng plastic, ito pala yung magiging number 1 problem. Kasi ang plastic, hindi siya biodegradable. So, it can remain. Forever. Landfill. Forever. Yeah. Yeah. Kapag ikaw What else is single more fun in the Philippines? What? What is more fun in the Bakit? Philippines? Ano? Kaya ako? What? What is more fun in the Philippines? Being a politician. O, di ba? Masaya? Kasi nananakaw eh. Oo, Magnanakaw. madaling nakaw. Ma-wheelchair ka lang, absuelto ka na. Diba? Kaya di ba sabi ko kahapon, sila, wheelchair Olympics. Ito wala naman tayong sa mga people with disabilities, okay? Pero ang sabi lang, it's just ridiculous na bakit pag nakakasuhan ng graft and corruption, napapa-wheelchair sila. Siyempre, para hindi makulong sa sa presinto. Diretso sa ospital. Kaya nga. And ang social media, mas masaya sa Pilipinas. 'Di ba? Ang Twitter, ang Facebook, Instagram. Talagang
Alam mo nung Friendster? Aha. Feeling ko lahat ng members ng Friendster Pilipino eh. Kaya nga, diba? We love social networking. Every Kasi yun lang household ang may ating- gumagamit niya. Kahit naman hindi Pilipino. Pero talagang kasi nga naman mahalang long distance. So ba't Kita ka mo ba naman. mag-distance call? Facebook ka na lang, di ba? Oh, kita mo naman ang mga jeep dito sa Pilipinas may mga wifi. Totoo? Public transportation na mga... Impos- Yes, may wifi. Jeep? Yeah, jeep. Jeep. As in Imposible. jeep. Paano ginagawa yan? Yung pocket wifi. Magkano ba yung monthly? Well, that's around, 999 a month. So kapag pasahero ka, pwede ka maghanap ng jeep na may wifi. Oo, may yung jeep na pampasahero, may nakalagay na karatula dun sa harap niya, free wifi. Tapos pag sakay mo dun sa jeep, nakapaskil dun yung password. Talaga? Yes, Eh di diba? pwede ka sumakay ng jeep tapos hindi ka na bababa. Tambay ka doon buong araw. Eh, gusto mo, round trip ka, diba? Para makapag-Twitter and Facebook ka. Legally ba pwede kang pababain nung mamang driver? Hindi, kung magbabayad ka naman gusto mo dun sumakay di ba? Kunwari, ang biyahe niya from, kunwari, ano bang biyahe? Kunwari, Cavite to Baclaran. O di bayad ka. Pag ikot ng bus na yun, from Baclaran to Cavite, bayad ka uli. Tapos, Cavite to Baclaran, bayad ka uli. Basta magbabayad ka lang. Mas mura yan kaysa sa Round trip. internet cafe. Hindi ko alam. Halimbawa, umuwi Siguro, akong kasi, Pilipinas, okay? Halimbawa, umuwi akong Pilipinas. Kailangan ko ng internet, so may dala akong laptop. So, sakay ako ng jeep, umaga, Okay. bababa ako gabi. Pwede ba yun? Pwede yan! Ewan ko lang, G, kung pagsakay mo ng jeep at dala mo yung laptop mo, kung aabutin pa ng gabi yung laptop mo sa kamay mo. Bakit? It's either nahablot na yan, or nabaril ka na kasi ayaw mong ibigay yung laptop mo sa holdapper o sa snatcher. Akala ko bang it's more fun in the Philippines? Ba't ako ma-hold up? Yeah, it's more fun and it's more Hindi, I mean, that's the reality naman kasi. Alam mo, there's this one place in Cavite that I'm proud of. It's Trece Martires City. Sa Trece, maglakad ka dyan, nagte-text ka, or kahit ano pa, high-end phone yan, iPhone yan, kung ano pa man yan, tablet yan, hindi yan mahahablot sa'yo. Walang ganon sa Saan Trece yan? Martires City. Saan yan? Ha? Sa buong Sa city? Trece Martires City nga. Yeah. City? Oh, so safe pala yan. Yes. Sino ba mayor ng Trece Martires? Kasi, Sino mayor dyan? Melandres de Sagud. Mayor de Sagud. Pero hindi siya, Saludo po ako sa'yo. hey, before you do that, hindi siya ang nagpasipuno niyan. Ang tatay Sino? niya, si Mayor June. Si Mayor June Sagun. Ganun pa rin yun. Sabi ko, Nakatapos ng Mayor 3 Sagun. Oh. Okay. Okay. Isa lang naman yan eh. Pag naman naging mayor usually nag-stay yan mga 20 years. So, grabe naman. 9 years lang. 20 years. Okay. 3 term lang. Pati yung anak, pati yung kapatid. Dynasty. Isa mo muna yun. Asawa. Minsan kabit. Ito pa. Bath time. More fun in the Philippines. Bus time? Bus? Paliligo. Paliligo. Bath time! Makas ko na kala ko bus time. Bath Naliligo ka ba? time. Ilang beses ka maligo? 3. 3 times a week? 3 times a day. Yeah, umaga, tanghali, gabi.
Hindi ko sinabing pagkain. Sabi ko ligo. I hate you. Hindi, alam ko na. Ito, wait. Ha? 3 times kang maligo kasi hindi kasya yung isang pagliligo para malinis mo yung katawan mo. I think I'm gonna end this call now. Oh, bakit? Okay, why is it more fun to take a shower in the Philippines? Shower? Hindi naman ibig sabihin kasi we have wonderful, diba? Marami tayong dagat, maraming ilog, maraming falls. Diba? Ilog. Not only that. O sige, mag-swimming ka sa Pasig River, sige. Hindi, not only that. Diba? Makikita mo sa mga probinsya, yung mga batang naliligo sa poso. Oo, ginagawa ko yan sa poso. Oh, 'di ba? Minsan hindi lang yung mga bata, yung kunwari may dalaga nakakamison na puti tapos maliligo sa poso. Gusto ko yan. Wet look, 'di ba? Wet. Tapos magbibihis lang siya doon sa makeshift na banyo na made of sawali na butas-butas na gano'n, 'di ba? Isn't it fun? Parang yan eh. Pelikula naman yan eh. May nakita ko dati ganyan, Lola. Hindi, meron pa rin. Alam mo, marami, ang Pilipinas, maliit lang. Okay? Walang ganyan. Walang dalaga. Ang nakita ko halos mga Lola. Ayan, ay, ikaw yan. Si Lola. Naliligo si Lola, wet look pa. Oh. Hindi, hindi mo na naman na-edit yung live page. What? No. Sige, edit ko. Hindi mo na-edit yung live page ng PP. Sige, mag-ano ka muna dyan. Magdadal ka muna dyan. Edit ko. Napag-utusan ka. Ay, ako talaga. Magaling ka mag-utos, ano? Sige, utusan mo ako. Bumabawi lang ako sa mga pambabasag mo sa akin on air. Hay, nako, parang minsan gusto ko na lumipat ng ibang plataforma. Hindi ka na mababasag. Isa kang bato. Hindi ka bato. Diba? Ito na, edit ko na yung page, ha? Hindi, kasi G, alam mo, yung Pilipinas nga, maliit lang. Pero, nakakalungkot na marami pa rin hindi nararating ng sibilisasyon hanggang ngayon. Meron pa rin mga lugar. Nakakalungkot? Maganda nga yun eh. Why? Hindi sila na-corrupt ng civilization. Kaya nga hindi, nakakalungkot yun kasi, kaya nga hindi sila narating ng sibilisasyon dahil sa corruption. Oh. Alam mo, kung ako lang, mas gusto ko ng mamundok at maging ermitanyo kaysa sa madapuan ako ng sibilisasyon. As in walang kuryente, walang malinis na tubig na maiinom? Malinis gusto na mo tubig, 'yon? Malinis na pagkain, walang GMO, walang MSG, okay? Walang saturated fats. Ano pa? Walang pollution. Pero may internet tsaka Facebook. Ay, sos. Dapat may internet tsaka Facebook. Hindi pwedeng wala yan. Hay, nako mga kaibigan, si G, malapit na akong mapikon. Ang kulit kausap. Bakit nga naman, sige, para sa'yo, bakit nakakalungkot na may mga hindi pa naabutan ng civilization? Sige. Oo. Alam mo, ikaw nga, hindi mo ba nakikita sa mga documentaries, yung mga bata doon just to be able to go to school, maglalakad ng 3 kilometro, tatawid ng dagat? Gusto mo ba yon? Ginawa yun ng lola ko. Ginawa yun ng lolo ko. O ikaw, ng lola mo, kasi noong mga panahong yun, siguro ganun pa talaga. Pero ngayon, sa panahon natin ngayon, in this day and age, gusto mo pa yung ganon? Oh, tinan mo yung mga kabataan ngayon. Anong problema ng kabataan ngayon? Ano? Obesity.
Kasi walang ginawa kundi umupo, mag-internet. Hindi naglalakad. Obesity. Problema yun sa Amerika at sa mga developing countries. Sabi mo, mga kabataan. Malapit na maging problema yun sa Pilipinas kasi sa intake natin ng mga sugar, soda, okay, mga soft drinks. Eto, G, makinig ka. Sige, ano? Sino ba dapat nagsusuheto dyan sa mga kabataan yan? Di ba yung mga magulang? Paano yung magulang? Ganun na din. Obese na rin. Idle na rin. Diba? Hindi naman tayo nangungutya sa mga ano ba yan? Ayaw ko sabihing mataba. Mga chubby and cute, okay? Okay. Pero, like you, okay? Pero, like you. Hoy! For my height, I stand 5'8". Okay lang ako, okay? Okay. Sige. Okay. Ito sabihin ko. Okay? May nabasa akong article. What? Okay? Uh-huh. Magiging problema na sa kabataan ngayon sa Pilipinas ang obesity. Kasi nga, sugar intake, yung advertising ng media sa mga soft drinks, mga cake, mga sweets. Tapos, mga kabataan ngayon, hindi na naglalaro sa labas. Internet na lang, PlayStation, Xbox. May mga iPad na. So, hindi na sila gumagalaw. Okay? Mm-hmm. They eat more sugar and then they do less physical activities. Teka lang. Huwag mo naman masyadong i-blame ang advertisements, ang mga kapitalista, ang internet. Saan ba dapat magmula ang disiplina? Di ba sa loob ng bahay? Bilang magulang, disiplinahin mo yung anak mo. Ang hirap kasi din minsan sa mga pamilya. Ito nangyayari talaga to, no? Na alam mo 'yon, nagtatrabaho si nanay, nagtatrabaho si tatay, yung pagkain ng mga bata sa kasambahay na lang inaasa. Tsaka minsan junk food na lang eh. Alam mo? Kaya nga. Hindi mo para sisihin ng ibang tao sa kung ano man yung kinalabasan ng anak mo kasi anak mo yan. Kailangan ikaw mag-control dyan, ikaw magdisiplina dyan. Huwag mong isisi sa ibang tao yan or sa kung ano mang commercial yan na nakita ng anak mo sa TV or sa internet. Nagalit ako! Saan ka nagalit? Akala ko bang it's more fun in the Philippines, ba't nagalit ka? Okay. Ayaw ko na. Ay, nako, G. Alam mo, may mga CD ako dito, papalipan diba? Dito, papunta sa'yo eh. Eto, pabalikan natin yung public transport. Mas masaya to sa Pilipinas, diba? Aside from yung mga jeepneys, yung mga bus, na may mga wifi na ngayon. Tricycle. Na may mga wifi na, yes. Ito, ang siksikan, diba? Yung agawan sa jeep, agawan sa siksikan, bus. gusto ko yan. Diba? Gusto ko siksikan, no? Uh-huh. yung tipong pagpreno ng bus, lahat kayo, na one time, nag-jeep ako. Nag-jeep ako one time, no? Naku, parang sabi nung ko na nangyari. Sige. Sabi ng barker, ano pa dyan, ha? Ano pa dyan? Waluhan po yan, waluhan. Ganyan. Parang, parang hindi nakakasya yung pangwalo. Di, pinilit. May pangwalong sumakay. Di, umaandar na. Yung isa, halos mahulog-hulog na. Okay. Alam mo, ginawa ng jeepney driver. Pinreno bigla. Pinreno bigla yung jeep. Di, nagpusugan sa harap. Di kumasya. Di ba? Minsan kasi ganun eh. Minsan kasi ganun. Yung tipo, kasi minsan yung, alam mo yun, nakatagilid yung upo, 8 pesos lang naman ang binayad niya, ganyan. Minsan kasi sabi ka, Miss, pwede bang paki-ice? Yung upo mo, di ba, pandalawa? Sabi ko, Miss, pwede bang paki-ice? Hindi nga, ganito nga eh. Alam mo, wag mo ibalik sa akin, tatamaan ka na talaga. Isa pa. Minsan, nagbayad ako sa jeep. Sabi ko, mabayad po. Hindi ako pinansin ng babae. Busy ata sa cellphone niya. As in, yung kamay ko, nandun na sa harapan niya, yung pera. Ang ginawa pa,
nung nasa tapat niya na guy, yun pa ang umabot dun sa bayad ko. Sabi ko dun sa babae. Miss, ayaw mo din lang naman palang mastorbo. Bakit nag-jeep ka pa? Sana nag-taxi ka na lang. Ginanon mo? Sa kanyang ganun. Oo, tapos tumingin ng masama sa akin. Tumingin ng masama sa akin. Sabi ko, wag mo akong tignan. Mas maganda ako sa'yo. Sabi ko. Is talaga ako eh. So, hindi inabot yung bayad mo, tapos alam mo yun, yung sa jeep. Gedma. Oo, hindi inabot. Oo. Tapos meron din yun sa jeep, yung mahaba yung buhok, hinahangin. Tapos halos sumampal na sa mukha yung buhok niya. Alam ko yan. Oo, alam ko yan. Diba, nakakainis. Sabi ko minsan gano'n, basa pa yung buhok niya. Siguro kasi pinapatuyo niya, ganyan. Sabi ko, Miss, pwede mo pakihawakan yung buhok mo? Wala akong balak tikman ko anong lasa ng shampoo mo. Diba? Pero okay lang kung mabango. Diyos ko naman, kahit mabango yung buhok, kumampas sa mukha mo, sige nga. Kairita kaya yun. Kung maganda yung babae. Kahit pa maganda, no? Siguro sa inyong mga lalaki, natural kayong maano eh. Diba? Kainis kaya yun. Alam mo na, nainis din ako pag sa jeep. Yung mga lalaki na kumakaupo parang animang bayag. Alam mo yun? yung parang maipit na yung betlog ko kasi siya naman ng pagkaupo parang alam mo yung nakabuka ka siya na gano'n. Parang macho-macho ba? Tapos iniipit naman niya ako. Yung parang akala mo yung mga macho-macho yung naka-open yung legs na tapos yung mga katabi naiipit naman. Tapos ito pa, nagkipaglaban pa sa pako yung kasi 'di ba naipit yung betlog ko? 'Di ba ganyan? Sorry guys, pero kailangan ko sabihin okay? Kasi naipit yung pako kasi iniipit niya ako Oy, wag na lang. Wag na lang. Sandali, G, wag naman betlog, patatas na lang. You know why patatas? Parang salad may may itlog tsaka patatas. Hindi. Ano? Alam mo kung bakit patatas tawag ko dyan? Pakinggan mo muna ako. Alam mo kung bakit patatas? Kasi, di ba yung patatas, no matter how you clean it, parang madumi pa rin. Di ba ganyan yung mga ano nyo? Ayoko, ewan ko Sa akin, Teka lang. Teka lang. Ano ba? Yung sa akin kasi, primera klaseng patatas. Pang french fries yung sa akin. Alam ko na yun sa'yo, sweet potato, yung maliliit. Yung baby potatoes. Kaya na. Cute. Cute naman. Baby potatoes. Teka lang. Meron dito sa... Teka lang, dito sa... Taxi 109. Ang taba pala ni Chandela. Hoy, 109. Pwede ko pang ihinto si 109. Ano pinagsasabi mo dyan, 109, ha? Tagasan ka ba? Pumunta ka dito para makita mo yung sinasabi mo. Tanay-tana ka kasi, G, kung ano pinagsasabi mo Hindi, ito kwento ko nga. Itong mama, si Mr. Macho na pangit, Talagang may pangit talaga? Kasi pangit Okay. Kumakaupo parang animang patatas. Yung talagang, bagong tuli ka ba, Parang ba't ganyan kamupo? Diba? Ito naman ako, naipit naman ako. Paano naman yung patatas ko, di ba? Naipit na, So, unti-unti kong bubuksan yung paa ko. Okay? Lumalaban akong gano'n, okay? Lumalaban siya. Okay? So, parang, parang, alam mo yung arm wrestling? Pero gamit namin paa. Okay? Yung mga legs namin, nag-aaway na gano'n. Nakakainis yung gano'n. Okay.
O, anong ginawa mo? Wala, takot ako eh. So, inipit ko lang yung patatas ko. Kasi malaki eh. Wala ka pala eh. Wala ka pala eh. Saka yung iba, nakakainis yung mga... Ano ba nakakainis sa jeep? Yung nakataas yung kamay pero ang lakas ng putok. Oo. Hindi mo maintindihan kung amoy sibuyas or amoy ano, no? Hindi mo alam kung yung... Lalo sa sa LRT. Oh, Mhm. LRT. Pag alasing ko na, uwian na. Yan, it's more fun. LRT. Hindi, maganda rin yung pag yun sa umaga, yung tipo naghahabol ka ng oras sa opisina, di sasakay ka ng bus. Mhm. Pa-aircon man yan ng ordinary, tapos ganda ng mga babae, no? Mahaba. Nakaupong ganyan. Oh, yan. Oh. Tapos maya-maya, alam mo yon, tulog na. Kasi maagising. Tapos yung tulog nila, yung para na silang wiper, gumaganong-ganon. Di ba? Di ba? Di ba? Nakahawak pa rin, ha? Nakahawak pa rin. Oh, hindi. Yung mga nakaupo, parang wiper, gumaganong-ganon yung ulo, nagsisway. Tapos, Parang bubblehead. Parang bubblehead. Tapos tapos parang, alam mo yon, medyo nakangangapang ganon, tapos ang pula-pula ng lipstick, naka-eyeshadow, tapos gumaganong-ganon. Di ba? Ang gandang kuna ng Alam mo, picture. may kwento ako sa'yo. Nung college ako. Eh di punta ako Manila, no? Sakay akong bus sa Victory Liner. Okay? Ito ba naman babae sa tabi ko humiga sa shoulder ko. Buong trip. Natulog sa shoulder ko. Maganda ba? Oo. Oh, Naharas ano ako. Naharas ka Naharas pa? Oo. Naharas ka pa, ha? Kasi hindi ko mapakali. Anong gagawin ko? Gigisingin ko ba to? O... Kasi nangawit ako eh. Natulog sa shoulder ko. Pero nag-enjoy ka. Hindi nga. Kasi hindi ako mapakali eh. Wala ba nag-plug si Remy? Ano? Wala nag-plug si Remy. Naharas nga ako kasi, guys, ikaw ba naman, may matulog sa shoulder mo na babae na maganda, hindi mo naman kilala, nakatabi mo na sa bus, hindi ka ba maharas nun? Tulog Ikaw, eh. Sandra. Naharas ka, tulog? Tulog nga. Okay, Paano kung... Ano? Paano kung malink kami, sabi nila, girlfriend ko to, Di ba? Mahirap na eh. Hindi sana, ba't hindi mo ginising? Napaka-rude naman yun. Gigisingin mo, tulog nga eh. Ba't ka nagreklamo sa akin ngayon? Kasi naharas ako. Hindi ka naharas, nag-enjoy ka. Naharas ako, Kasi... hindi ako nakatulog. Hindi ako nakatulog ng buong biyahe. Dapat may binabasa akong libro. Hindi ko matapos-tapos yung isang page. Isang oras na. Bakit? Naka-plunging neckline ba? Hindi ka nga matingnan kasi nasa shoulder ko eh. Kulit naman ito. Ay bakit? Pag tingin mo naman gano'n, makikita mo naman yun ah. Ewan ko sa'yo, Hindi Jim. nga na-frozen nga ako eh. Wala akong magawa. Naharas ako. Ikaw, Sige. ano yung mga experience mo sa bus? Yung mga mahilig mag-chancing? Ayan. Ay, wala. Kasi alerto ako sa ganyan eh. Hindi ako tumatabi sa lalaki. Pero one time, I remember, napilitan ako mag-jeep noon, high school ako. Nakapalda ako noon eh. Naka-pencil cut ako na palda. Tapos pag upo ko naturally, aangat yun hanggang kalahati ng hita ko. Yung katapat kong lalaki sa jeep, alam mo yun, tinitignan ako mula ulo hanggang paa. Tapos ilalabas na yung dila niya. What? Oo, yung ilalabas na yung dila niya na parang yung parang may matamis dun sa lips niya. Anong gaganon niya yung dila? Didilaan niya yung lips niya.
habang nakatingin sa akin. Oh my God, manyak. Oo, tapos, alam mong ginawa ko? Nagbayad, ang pamasahe nun, hindi ko alam kung magkano lang. Basta nagbayad ako ng 20 pesos. Tapos sabay para. Tapos, alam mong ginawa ko? Kinalmot ko yung mukha niya. Uy, wag naman. Bakit naman? Bastos eh! Alam mo, tips ko sa mga girls out there listening, wag niyong bibigyan ng pagkakataon na bastusin kayo ng lalaki. Pag binastos kayo, gantihan nyo kagad. Baka naman may problema siya sa dila niya. Di ba? May mga taong ganun, yung hindi na napigil yung dila, lumalabas. Ikaw naman, ba't mo naman kinalmo? Hindi, nakatitig talaga sa akin eh. Mula ulo hanggang paa, tapos pag-angat uli ng tingin sa akin, lalabas na yung dila niya, didilaan niya yung lips niya. Sige na, sabi niya. Buti sana. Buti sana kung gwapo. Mukhang po ng kahoy. Diba? Mukha nga ng punong kahoy. Kinalmot mo pa yung mukha. Lalo siya mukha ng puno. Mukha ng puno ng sampalok. Ganun. Mapanglait ka naman, Chandela. Hindi naman. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Baka gutom lang yung tao. Ito pa ang isang fan sa Pilipinas. Chicken Joy, ano? Shopping. More fun. Bakit? Ba't more fun yan? Yeah. Yung mga open and wet market, yung mga tiyanggi-tiyanggi, naku, napakadami niyang parang kabutihan. Ayan. Ay, enjoy ako dyan. Gusto mo yung mga may mga recording pa, may anong tawag doon? Yung microphone na yung handheld na na parang, alam mo yung picture ko sa Fun Friday? What do you call that? Megaphone! Megaphone, May megaphone na nakasabit doon. Lahat ng klase, 5 piso lang, lighter, ballpen, ipit, papel, ganyan, kutsilyo, di ba? Ang daming ganyan sa Pilipinas. Alam ko yan. Di ba? Inabutan mo pa ba yan? Hindi na ako bumibili ng ballpen eh. Tsaka pamaypay. Di ba marami yan sa mga mall? Sa Caloocan. Sa ano? Sa mga mall. Mall? Lahat sa mall. Usually katabi to ng dry and wet market. Di ba? Alam mo kung saan masarap kumain ng lunch saka merienda? Sa palengke. Yung mga dyan, yung mga karindere sa palengke. Oo, talagang masaya kasi minsan may ipis or langaw, tapo dun sa masarap nga yun eh. Diba? Akala mo ganito ngayon, G. Akala mo ngayon, ang daming paminta ng pansit mo, hindi mo alam, langaw na pala yun. akala mo pamintang buo, langaw na pala. O, diba? Akala mo tausi, Oo. O, yun mo, minsan sa UP campus, freshman ako. Kumain ako ng halo-halo, doon sa shopping center. Alam mo ba naman may ipis dun sa halo-halo ko? Talaga? Bata pa ako nun. Aha. Sinabi ko lang sa tendera, may ipis po akong halo-halo niya. Alam mo, dapat palang ginawa ko doon. Nag-complain ako sa siguro sa shopping center, sa management, di ba? Kasi pag bata ka pa, wala ka pang alam eh. So, Hindi. Ganun talaga. Minsan, kumain ako sa Jollibee. Order ako ng spaghetti. Pagbukas ko ng spaghetti, nadismaya talaga ako. Bakit? Sabi ko dun sa dining crew, "Where's your manager? I wanna talk to your manager." Di tawag naman si Gago, no? Tinawag yung manager niya. Gago agad? Sige. Sabi niya manager, "Yes, ma'am." Ikaw ba manager dito? "Yes, ma'am. Ano pong mapaglilingkod ko sa inyo?" "There's a pubic hair on my spag." Sabi niya gano'n. Wait. What? Pubic hair? Yeah. Kaagad?
Hindi naman buhok lang na ano. Pero syempre, alam mo na, nag-iinarte ako at nagmamataray, Sige. pubic hair. Diba? Okay. Ayun, pinalitan niya yung ano. Ay, hindi. Kahit pinalitan niya, hindi na pala ako kumain. Nawalan na ako ng gana. Nagmaganda na ako ng tuluyan. Dapat kinumplain mo sa management yun. Hair? Hayaan mo na. Minsan talaga, hindi naman maiwasan yung ganun eh. Ayoko na, nagmaganda lang ako, pero ayoko naman na may mawala ng trabaho dahil sa akin, di ba? Siguro kung hair okay lang, pero pag ibang complain mo na yan. Ibang buhok na. Pagkulot. Ito, speaking of insects, nung college ako, nag-dorm ako, no? Pero, nag-rent kami ng mga barkada ng isang bahay. Okay, natulog ka. Doon kami natutulog minsan. Okay. Ito, isang araw, umuwi ako, hapon, tanghali siguro. Hindi, ano pala, umaga. Gising ako umaga, di ba? Shower ako. Kuha akong tuwalya, punta ako sa bathroom, shower ako. Di shower ako, no? Oo, shower ka na. Eto na, sayang na yung 3 minuto ng buhay ko. Ano ba? Ano ba gusto mong tumbukin mo na yan? Sandali lang, dinideliver ko na eh. Okay. Dinideliver ko na, storbo ka naman eh. Ito. Ano nangyari? Shower na ako, no? Alright, shower na ako, no? Tanay Dana, pang-anim na siya. Eto. Ano? Ito nga, nag-shower na nga ako. Okay? Hindi na nakaalis sa shower. Kasi hindi mo ako tinigilan. Okay, ulit. Kuha akong tuwalya. Ayoko. Okay, punta akong bathroom. Shower ako, no? Okay. Shower ako. may tumatawag na. Dali, may tumatawag sa telepono. Dali, ha? Tsaka lang. Shower ulit ako, dali. Pagtapos akong paikot-ikutin sa shower, iiwanan ako. Hello? Andiyan ka pa? May tumatawag, pero wala siyang caller ID. Sorry ka. Hindi kita sagutin. Okay. Ay, nako. Ano nangyari sa shower? Din shower ako, no? Okay. Skip the word. Pwede mo patapusin. Okay. Okay. Di nagtuwalya ako ngayon. Towel ako, no? So, towel ako. Punas. Aba! Eto na! Bigla akong nangati. Oh, bakit? Para akong binuhusan ng langgam. Okay. Ang daming langgam sa buhok ko, sa mukha ko, sa katawan ko. Yung langgam na maliliit. Oh my. Yung palang tuwalya, punong-puno ng langgam. Nilanggam din yung patatas mo. Oo, kasi sweet potato eh. Ay, grabe. Alam mo yun, naligo agad ako. So ito shower naman ako. Shower. Shower na naman. Ay, ako nasakit na ng panga ko. Okay. Sinisipon ka na nga eh. Tama na, ayoko na shower. Okay. Ito, wala ka bang experience na gano'n? Yung mga langgam sa tuwalya? Wala naman. Kasi yan sa Cruz na Ligas. Tapos yung bahay kahoy. So naturally, may mga langgam doon. Okay. Move on na tayo dyan sa shower na yan. Sinasabi ni 109? Ano yun? Sandala, may pagkaunti. Meron ka raw pagkaunti. Ewan ko dyan. Hayaan mo yan. Isa pa masaya sa Pilipinas, G! Ano? New Year!
Putukan! Wow! Yes! Putukan! Oh, putukan. Hindi pa man nag-hit ng 12 midnight ang relos mo. Nasa ospital ka na kasi kulang na yung daliri mo. Oh my God. Diba? Alam mo, muntik na ako mabiktima niyan. It is only in the Philippines where firecrackers and are allowed to be used by people of any age. Any age, anywhere. Wala pong restricted na lugar. Kahit saan, ibabato sa'yo. Alam mo yun? Oh my God. Kasi Diba? talagang babato pa sa'yo eh. Dumadaan ka, babato pa sa'yo eh. Yung alam mo yun, walang kaabog-abog, walang bug. Ay, taray-daan! Diba? Gugulat ka. Alam mo yung kanyon? Alam mo yung kanyon? Made of what? Yung kawayan? Ito, mahabang kawayan. Tapos may butas sa dulo. Tapos may butas na maliit sa taas. Ang gagawin mo, lalagyan mo yun ng gasoline. Okay? Tapos shake mo. Ganun. Tapos, ilalagay mo ng posporo yung butas. Tapos puputok yun. Parang kanyon nga. Ano, lalagyan mo ng posporo yung butas? Ano yan? Made of Basta lalagyan mo ng apoy. Kawayan? Ito, mahabang kawayan. Sa dulo, butas yung kawayan. Sa dulo, sarado. Okay, Tapos, yeah. sa dulo, may isang maliit na butas. Doon mo ilalagay yung apoy. Para yung gasoline sa loob puputok. Tapos, boom! Ganun yun. Oh, nagkaroon na yan ng nag-evolve na yan. Ano na yan? Gawa na sa PVC. PVC nga ba yun? Meron ng ganun. Oo. Ang nilalagay ano nilalagay doon? Hoy, 109, anong tawag dyan? Sa nilalagay dyan sa boga na yan, yung... Hindi ko alam eh. Hindi boga. Kanyon tawag namin doon. Kawayan na malahaba. Hindi, pero yung sa kalburo, tama si Ja. Ang nilalagay doon is kalburo. Yun sa kawayan yun. Pero yung sa modern version na gawa sa PVC, ano bang nakalimutan ko eh. Kung anong nilalagay. Lighter fluid? Hindi. Para siyang nasa bote ng gin. Thinner. Yun. Ano yun? Thinner? Hindi, alcohol. Alcohol. Denatured alcohol, sabi ni Ja. Thank you, Ja. Kasi alam mo nung minsan, Mhm. yung kalaro ko, kasi gamit namin kerosene nun eh. Okay. Diyos ko, kerosene talaga? Pag pag sindi niya ganun, sumabog yung kanyon sa mukha niya. Oo. Itim na itim. Alam mo yung sa cartoons, yung pag sumabog yung, mas magiging itim yung mukha nung sa cartoons. Parang ganun talaga. Parang yung grabe ka naman. Parang yung yung Coyote Act. Tom and Jerry. Tom and Jerry. Saka hindi, yung isa pa, yung hinahabol niya yung Roadrunner. Oo, alam ko yan. At tumawa ka pa. Tsaka alam mo yung iba, yung magsisindi ng 5-star Super Lolo. Ang gamit nila katolo kaya sigarilyo. Yung iba, madidikit sa kamay nila yung paputok kasi may kalamay sila. Kumakain ng kalamay. Di ba? Pero alam mo, G, yung bogang na sinasabi ngayon, nowadays, pinagbawal na yan. Hindi na siya pwede. Pero alam mo naman, bilang ang Pilipino ay makukulit at matitigas ang kokote, sige pa rin. Actually, meron ka ako niyan dito. Remembrance ko nung nauso yan. Meron ako niyan. Nilagyan ko siya ng mga stickers outside. Tapos yung... Stickers talaga. Oo, yung ribbit ba yon? Yung ribbit. Yung parang igagan mo yung tornilyo, ribbit, nakalagay doon yung pangalan ko, doon sa paputok na yon. And it's cute. Hindi ko siya ginamit. Nandyan lang siya. And nandito siya actually. I think, gumagana pa yon hanggang ngayon. Isa pa. Hindi, sa New Year pa tayo. Ha? Sa New Year pa. New Year pa. Okay.
Natawa naman ako. Uy, alam mo, pag New Year, Ah, marami nagkaka-asthma. Kinabukasan. wala akong asthma, ikaw ba? Kasi sobrang usok eh. Alam mo yun? Lalo na yung mga nagsusunog ng gulong sa gitna ng kalye, di ba? Ba't ginagawa nila yun? Mga Ewan topak talaga eh. Hindi, para siguro doon na lang ihahagis yung paputok. Hindi. Ano? Lang. Siguro ano yan, nagsimula dun sa mga unang panahon na nagsisindi sila ng mga apoy, kahoy. Pero walang kahoy ngayon, so gulong na lang. Pero ano yan, hindi maganda sa environment yan. Yes, Mm. oo Hindi naman. maganda yan. Huwag niyong gawin yan. Ito pa isang masaya sa Pilipinas. Ano? Traffic. Masaya ba yun? Ang dami mo kayang makikita pag traffic. Ano nakita mo pag traffic? During rush hours, alam mo yun, yung EDSA, yung parang parking lot na. Oh! Hindi Ayoko nagkagalaw. Mhm. Diba? Ang dami mo makikita dyan. Yung mga nagkakamot na ulo, Ha? yung mga nainis. Hindi saka yung nasa public transportation ka. Traffic, di ba? Mag-aakyatan ng mga vendor. Alam mo yung, Ay, oo. yung ang dami ng tinda ngayon. Dati yung mga crackers lang, candies, mineral water. Ngayon, hindi. May e-load. May tindang SIM card. Talaga? Oo, may charger. Oo. Ano pa ba? Yung mga nasa chatbox dyan. Ano pa ba? Yung mga tinitinda. Ang daming nakasabit dun sa basket niya. As in, puno. Pati charger, ha? Di ba dati ang tinda lang, hopya, mane, popcorn, ganyan lang. Ganun lang eh. Ngayon, hindi na. Oo. Hindi na niya mabigkas lahat sa dami ng tinda niya. Hindi. Dati may sample pa nga eh. Di ba? Yung mga sample ng... Yema ba yan? Yema? Yung pastillas. Pastillas? Aha. May sample yan. Yung mga coconut candy. Aha. Tapos bibili ka naman, di ba? Hindi. Kasi minsan maawa ka sa... Alam mo, minsan bibili ako dahil naawa ko dun sa tindera. Ako, minsan gusto ko man bumili, hindi ako napapabili sa buwisit ko. Ayoko kasi nung kinakalabit ako. Nangangalabit. Yung ate, bili. Huwag mo ko kalabitin. Yung ganon. Nairita talaga ako. Hindi. Kahit sino, kahit among my friends. Kahit, Ayaw mo kinakalabit ka. ayoko na kinakalabit ako. Naiirita ako. I don't know why. Siguro wag niyong gawin yun. Wag kayong mangalabit. Kasi nga naman, minsan ano yan eh. Lalo na arte-artihan ako minsan. Minsan naman ako maarte ako, no? Kaya huwag niyo akong kakalabitin. Pero hindi, G. Ano pa ba makikita mo sa traffic? Yung mga tulog. Nakatulog na. Tumutulog na laway. Yung mga laway na nag-onse? Yung mga takatak boys. Alam mo yung takatak boys? Yung mga natitinda ng Yossi? Oo. Yan. Yung mga takatak boys. Yung mga batang sumasampa sa jeep, naglilinis ng sapatos. Alam mo yun? Ay, ngayon, hindi na naglilinis ng sapatos. Alam mo, anong ginagawa nila pag ganyan traffic? Sasampayan sa jeep o kaya sa bus, tapos uupo sa isang sulok kakanta. Tapos bibigyan ka ng sobre. Oo. Aba? Minsan ang kanta pa niyan, Anuel, ganyan. Ano? Ano yun? Anuel. Sample nga. Hindi ko alam yung Anuel eh. Pero ang madalas ang kinakanta nila is yung yung mga hinahanap-hanap kita, ganyan. Paborito ko yan. Talaga? Oo. May sobre pa ha? May sobra pa. Minsan Minsan naman naawa ko, binibigyan ko din. Pero kapag yung nasa mood ako makipagdiskusyonan, sasabihin ko sa kanya, nasaan ang parents mo? Nasa bahay po, nagtotoong eats. Ganon? Oh? Nagtotoong eats? Sabihin mo sa nanay mo, maghanap buhay, wag magpalaki ng ha? Oo. Sabi niya, sige na ate, para may pambaon ako bukas. Sabi ko, bakit? Nag-aaral ka ba? Opo. Saan ka nag-aaral? Diyan po sa may public school dyan. Gusto mo talagang mag-aral? Dali ka, dadalhin ka sa
may alam akong foundation si Mayor, dadaling kita doon. Gusto mo? Aba. Oo, ginaganon ko talaga. Ginagano mo? Oo, ginaganon ko talaga. Okay yan. Sabi ko, gusto mo? Dali. Kasi, di ba, like sa Manila, bawal na magbigay ng limos ngayon. Kasi nga naman, bawal talaga kasi pe-promote mo yung mendicancy. Mhm. Tsaka dapat naman talaga, government programs or social programs ang mag-asikaso sa mga taong nangailangan ng tulong. Mga homeless, Yes. batang pinabayaan. Saka yung tawag nito, yung mga batang hamog ngayon, alam mo yon? 'Di ba yung may mga malalaking truck na may mga kargang kung ano-ano, like tubo, ganyan. Pag traffic yan, magsusulputan niya kung parang, alam mo yun, kung parang saan nanggaling. Tapos Ano ginagawa nila? nanakawan yung truck. Talaga? Mhm. Ano, mga soft drinks, gano'n? Oh, soft drinks, ganyan. O kaya yung mga kahoy na diuno, ganyan. Hihilahin nila yan. Alam mo, nung bata ako, ginagawa namin yan sa... Alam mo yung truck ng mga tubo? Mhm. Di ba may mga tubo yan? Tapos hihilain mo yung tubo. Tapos, Gusto mong kumain. marami yan sa Pampanga nakikita. Pampanga, Oh. Pag dumadaan yung truck ng tubo, ang gagawin namin, hahabulin namin yan. Mhm. Tapos hihilain namin yung tubo. Tapos pag-hati-hatian namin. Really? Yeah. Meron pa isang maganda sa Pilipinas. Ano? Rugby. I'm Rugby? Ano yun? talking about the sport. Yung Okay. 'Di ba? Kasi mga Filipino children are talagang creative and resourceful. Ang bola nila sa rugby yung buko. Buko talaga. Oo. Alam mo naman ng mga bata sa sobrang pagka-resourceful, they can use anything for their toys. Mhm. 'Di ba? At sa sobrang resourceful nila at sobrang pagka-creative nila, yung rugby, akala nila na sports lang, hindi na. Hinit-hit na rin. Rugby? Oo, hinihit-hit ng mga bata yan sa ilalim ng tulay ng Quiapo. Alam ko yan. Oo. Alam mo ba amoy ng rugby? Oo naman. Masarap, di ba? Masarap. I mean, ito. Addictive. Hindi ako nag-rugby, pero it's kinda, you will know why people are addicted to it. Mhm. Yung amoy lang, ha? Pero, ang rugby sinasabi ko, yung pandikit. Yun nga, yung patikit. Pero Yeah. ang ginagamit nila yung rugby, ibang klase na eh. Parang chemical talaga. Yung Kumbaga parang puro, ganyan. solvent ang ginagamit nila. Solvent. Hindi- O iba naman yung Solvent. solvent. Diba? Ano yun? Parang malabnaw yun kesa sa rugby. And solvent is colorless, right? Yun ang ginagamit nila. Mhm. Kasi yung rugby na pandikit, hindi talaga ginagamit yan ng mga addict eh. Yung mga ginagamit ng addict, yung... Hindi! Kasi ang rugby, meron ka mabibiling mura lang yan, yung tingi-tingi, yung maliit na bote lang ganon. Nakita ko na yan, and nakita ko na ng personal yan, na talagang may mga bata, yung rugby nakalagay sa plastic ng yelo at pupwesto sa isang sulok. Sisinghutin. Sa may Quiapo, marami yan. Yeah, sa ilalim ng tulay ng Quiapo, diba? Sa underpass. Minsan. O sa mga Noon sulok-sulok. ha, pero hindi ko alam kung ngayon. Kung meron pa. Until now. Meron pa? Yes. Oo. Lalo na nauso sa mga kabataan yung mga frat-frat na yan. Magkatinginan lang ng konti, nagbatuhan na ng bote, mga ganyan. Ano yun? Mga street gang na yan. Oo, yung mga ganyan. Uso yan sa Pilipinas ngayon. I don't know why. Kahit naman dati noon pa, ganyan. Nung panahon mo ba, may ganyan na? Mga rugby boys, meron na. Oo, at saka yung mga tambay sa kanto na dadaan ka lang eh. Psst, psst, gano'n ka. Ano ginagawa mo pag ginaganon ka? Alam ko naman, inggit sila sa kagwapuhan ko eh.
So, hindi ko na pinapansin. I'm sure umurong yung patatas mo kaya nagtatatak ka na nun. Hindi alam mo kasi noon sa kanto namin. Okay. May mga kabataan, no? Mga kabataan babae. Yung iba may gusto sa akin. Okay. Sus, okay. Ito nga yung mga tambay, nainis. Kasi pag dumadaan ako, yung mga babae, yung nagigigil ba? Alam mo yun? Nagbubungis-ngisan. Nagigigil, yeah, nagbubungis-ngisan. So, yung mga ibang bata na lalaki na tambay, ako ba naman na pagtitripan pag dumadaan ako doon sa kanto? Bakit? Minsan, nagbakasyon yung tito ko na galing sa Tondo. Meron siyang ducktail, alam mo yun, yung mga siga-siga ba na forma. Di magkasama kami sa kanto, naglakad kami doon, dumaan kami doon. Tapos, napagtripan na naman ako. Tsaka siya, napagtripan siya. Nilabasan niya ng balisong. Really? Oo, tahimik sila. Okay. Kasi batang Tondo itong uncle ko. Maliit lang, pero... Alam mo, yun ang hindi ko pa narating. Divisoria saka Tondo. Totoo? Yeah, I've never been to Divisoria. Alam mo, ang Tondo maganda, okay? Despite ng reputation niya, I mean, hindi naman talaga siya ganun kagulo. Siguro may mga area talaga na hindi mo pupuntahan kung hindi ka taga doon, okay? Pero punta ka ng Divisoria, safe naman eh. Oh. Di ba kasi nga, ang dami daw murang bilihin sa Divisoria, ganyan. Alam mo, I've been wanting to go there. Kaya lang... Mag-ano ka, galing kang Cavite, no? Pwede kang mag-LRT, baba ka nung... sa Santa Cruz? Hindi ko alam mag-commute niyan. Mas maganda mag-commute, alam mo. Kasi mahirap ang parking eh. Mas maganda mag-commute. Mag-commute ka na lang. Diyos ko, hindi... Pero, always be safe, siyempre. Kahit naman saan ka kahit naman hindi sa Pilipinas eh. Basta, pag crowded areas, ingat ka rin. Huwag ka mag-aalahas ng grabe. Ano ba yan? Kaya nga di ba pag yung Christmas shopping, makikita ko sa TV, ang dami-daming tao, parang, I wanna go there. Kaya lang... Alam mo, para hindi mapansin yung beauty mo, mag-duster ka kaya. G, alam mo naman, kahit basahan suot ko, maganda pa rin ako. Ano ba? Kaya mag-duster ka. Kasi naman sa pamorma ka, lalo kang mukha kang artista doon. Oh, wow. Ngayon, bumabawi ka ata ngayon, ha? Mapagkamalang ka pang si Julina Magdangal, di ba? Hindi guys, tinan niyo si Chandela. Kahawig niya si Julina Magdangal. Uy! Anong Julina? Sa bangs lang yun, no? Julina ka dyan. Ayoko nga nun. Ganda-ganda ko. Kamukha mo. Ganda-ganda ko, Julina. Wala akong kamukha. Ako lang ang may gantong muka. Ikaw, sino kamukha mo? Napagkamara na akong si Gardo Versosa. Oh my God! Alam mo, iniisip ko yun. Ariel Rivera. Gardo Versosa? Kapal eh, no? Gardo Versosa, machete yung kahoy pa? Hindi. Gardo talaga. Akala ko nung nag-machete si Gardo, yung kahoy pa na pagkamalang kang machete. Meron pa isang maganda sa Pilipinas at mas masaya. Ano? Paradise. Paradise? What's that? Parang mga, natin, yung mga, di ba? Yung mga natural tourist spots. Yeah, yung mga islands natin, di ba? 7,100 islands, di ba? One nation. Ikaw, anong island gusto mong puntahan? I wanna go to Amampulo. Saan yan? Sa Palawan. Amampulo, yes. Resort. Luxury resort. Nasa siya? Island of
pamalikan sa Palawan? Ako gusto ko puntahan Sagada. Sagada. You know where Sagada is? Yeah. It's like ano siya, may pagkaliblib siya. Mhm. It's like a forested area. Ewan ko, college pa ako gusto ko na puntahan yun. Although, ang Sagada, dati, naging nasa balitayan dahil sa insurgency. Pero, I heard, it's a very beautiful place. And you never had the chance to visit it? No, ang napuntahan ko lang sa north is Baguio City. Hindi pa ako nakalapas ng Baguio City. Gano? Ikaw, nakalapas ka na sa Baguio City? Oo, marami na ako napuntahan. Like, where? Ifugao? Ilocos? Where? Yeah, Benguet. Marami. I've been to Iloilo, I've been to Cebu, I've been to Davao, I've been to Bohol. Ito nga lang hindi ko pa mapuntahan, te. Itong Palawan, eh. Maganda dyan sa Palawan. Mhm. Diyan mo makikita yung mga pinsan mo. Tanay Sa tana. Mag-ingat ka. Reservation. Mag-ingat ka, ha? Mag-ingat. Bakit? Mag-ingat ka lang. Prinsesa. Yung mga pinsan mong prinsesa sa Puerto Princesa. Diba? Ikaw naman eh. Sige. Okay. Ito pa. Meron pa. Oh. Masaya sa Pilipinas. Nap time. Siesta. Yan ang the best. Alam mo yon yung sa ilalim ng puno ng nyog. Maglagay ka ng duyan, takpan mo yung mukha mo ng sombrero, ayos na. Di ba? Ba't sombrero pa? Siyempre, magdadala ka ng unan, hindi na, sombrero na lang. Takip mo sa mukha mo. Para pag pumaksak yung buko, mas masarap ang tulog mo, di ba? Oh my God. Patay ka nun. Ikaw, saan ka natutulog? Saan? Sa pag-siesta. Sa veranda? Ay, alam mo, meron ako. Sala? May duyan ako. Sahig? May duyan ako sa veranda ko. Hindi pa nasira? Hindi naman, matibay ang pagkakagawa. Pinasadya ko talaga yun. Parang instead ng lubid, ginamit parang chain na bakal. Hoy! Para hindi mahulog. Ano? Lubid pa din, no? Maka-chain na bakal ka dyan. Galyos? I hate you talaga. So may duyan ka sa veranda mo? Galing. Masarap doon. Tapos, inom ka ng margarita. Diba? Social naman, margarita pa. Tapos, pag dumaan yung tendero ng, ano ba yun? Yung mga merienda sa hapon, tatawagin mo. Ano ba yung mga dumadaan na ano dyan? Yung mga vendor ng mga merienda? Fish Yung, ball, alam, ice cream. balls. Alam mo yung ano, yung pansit palabok na nakabalot sa dahon ng saging tapos nakabalot sa dyaryo? Sarap. Hindi palabok yun. Palabok yun! Tamales yun. Hindi, dito palabok yun. Palabok, no? Alam ko kung ano yung tsura ng palabok, huwag kang mas magaling pa sa akin. Tapos yung mainit na Ano ba yan? Meron bang noodles yan? Ha? May noodles? Oo. Di palabok nga. Kaya nga. Kulit mo. Alam mo yung tamales? Hindi, ano yung tamales? Hindi mo naman tamales? Hindi eh. Oh my... Yan. Pilipino ka ba? Parang, oo. Hindi nga, ano nga yung tamales? Tamales, nakabalot ng dahon ng saging yan. Tapos para siyang made of ground rice. Okay, parang giniling na bigas. Tapos para siyang may... alam mo yung maha blanca? Parang ganun yung texture niya. Parang may pagka-gelatin. Pero made of rice.
Ah, Tapos sa taas merong itlog na maalat or itlog. Tapos okay. meron siyang kulay orange sa taas. Hindi kasi ako mahilig sa kakanin talaga. Mm. Oo, kaya hindi ko siya masyadong alam. Alam mo yung mais na may niyog tsaka may asin? Binatog! Binatog ba yun? Yeah! Binatog! Yung boiled ears of the corn, tapos meron siyang niyog na Oo. giniling. Oo, binatog yan. Binatog Oo, yan. yun. Masarap At yun. nag-evolve na rin yan. Bakit? Meron na mga stalls sa mall niyan. Ang nilalagay nila ngayon, instead of sugar, condensed milk. Pero, ang the best na binatog, yung native corn, hindi yung sweet corn. Yeah, native corn. Yung corn na native, yung puti, yung mataba. Oo, Alam masarap mo yun? yun. Mm. Diba? Saka yung yung mais na malagkit. Mais na malagkit. Ano ba yun? Oo, yung pag binuksan mo siya, yung parang slimy siya. Para may sipon. Ito naman, slimy na nga lang, sipon pa. Oh, di ba yung mais na may sipon? Oo, Masarap yun. whatever. Diba? Sarap. Pero usually matigas yung ganyan. Oo, matigas talaga. Matigas. Oh, hindi siya... Pero minsan enjoy din. Just for a change. Masarap siya. Teka, maalala ko nga pala, nadatna mo ba sa Pilipinas yung yung buong Metro Manila nagkulay pink? Oo. Oh, yung... Sino ba yung MMDA chairman dyan? Si Bayani? Oo, yung ginawa niyang pink yung mga... Yung Yung mga... overpass, footwalk, urinal. Pati urinals pink. Ata yun kasi, paboritong color ng asawa niya. So, ginawang pink ang mga... Oo. Pero meron din yan dito sa Cavite, sa Bacoor. Anong kulay naman dyan? Ang kulay naman ng Bacoor is yellow and blue. Yan yung kulay ng mayor ng Bacoor, blue and yellow. So, good thing din yan kasi pag wala ka na nakitang blue and yellow, wala ka na sa Bacoor. Oh, maganda yun. At saka yung mga hindi makapagpapintura ng mga bakod nila, na libre na. Pati Kasi- bakod pininturahan? Oo, na blue and yellow. Bakit? Bakit pati bakod? Lalo na pagtabi ka ng kalsada. Gusto mo yung private property pininturahan ng government? Kung gusto mo Nasabihin naman sa'yo kung wala kang... Tapos anong nakasulat dun sa wall mo? Strike sa serbisyo. Kasi ang pangalan ng mayor ng Bacoor Strike Revilla, kapatid ni Bong Revilla. So ginawang ginawang propaganda. Malaki ang Bacoor kasi. Kaya pag may hinahanap ako sa Bacoor, saan ba dito yon at wala na ako nakitang dilaw at asul, ay, naligaw na ako. Oh, maganda yan. Diba? May silbi na kahit pa pa. Yan ang benefit ng colors, city colors. Meron ko palang raffle sa next Friday. Yeah, sa next Friday, Fun Friday, we're going to do this regularly. We will be giving prizes. How to participate? You have to be in the live chat box ng pinoypodcast.com/live. You have to be there to be able to qualify. Ano natin doon, G? Sorry, Paano natin- may tumawag. Paano gagawin natin doon para mapili sila? Well, they have to be in the live audience first. And then we will draw a winner by lottery. Lottery? Like how? Like let's say we have 7 guests. Uh-huh. We will have 7 pieces of paper. Tapos ikaw ang bubunot ng winner. Ganon. Okay. Okay. Yeah. And then, We can use a software for that.
Kasi meron akong software na pwedeng mamili ng random number out of, let's say, 10. I think that is more fair. Yes. Tapos, in time for your birthday, Huwag mong announce. Secret. ano na secret? Yung birthday mo? O yung... O yung... Yung age ko. Yung Hindi nga. Kasi diba, in time for your birthday, magbibigay din tayo ng gift cert. Wow. Okay. Wow. Sagot mo? Yeah. It's Wow. either, a dinner for 4 or feast for 4 or I'll just send you the coupon through mail. Okay. So, dun sa mga gustong sumali, wants to participate. Yeah, that's on October, mid-October. Sige. Masarap yan. Feast for 4. And, hindi to anywhere. Kung nasa Manila ka, kung nasa Cebu ka man, or nasa Davao ka, we'll have a thing for you. Okay. Tapos bukas meron tayong merong program si Tonsi bukas. Oh, you'll be with Tonsi, so promote mo na. Wala ka bukas? Hindi, di ba kayo mag-interview bukas? Oh yeah, tomorrow Mm-hmm. we have Tonsi. Tonight with Tonsi tomorrow, Mm-hmm. 9 p.m. Manila time, Mm-hmm. 9 a.m. New York time. And meron siyang guest tomorrow, si Miss Paris Buendia. Yes. Is it Paris or Paris? I don't How know. do you say? I don't know. And what's the interesting part here is the She's a lady. model, Yeah. The photographer, model. and creative director. Yeah. The girl will be with Tonsi. They're together in the studio, so it's gonna be fun. And the studio is right in Tonsi's bedroom. Oh, diba? Ang You're gonna be social. in the bedroom. Yeah. Hmm. Social, diba? Parang bedtime stories tonight with Tonsi. Oh, diba? Ang topic niya bukas is still a secret. Yeah. So, and naman, pag Tonsi show, talagang tumataas ang temperature. Yeah, get your ears ready. Tomorrow, tune in to PinayPodcast.com/live, 9 p.m. Manila time, 9 a.m. New York time. So, our episode is ending, and the topic is It's more why fun. it's more fun in the Philippines. Yes. And this is not the first time we're gonna talk about this. This will be a series of podcasts about why it's more fun in the Philippines. Yeah. You can agree or disagree dun sa mga bagay na mention natin. But, being a Filipino in the Philippines with gorgeous islands and beautiful people na matapang, alam mo yon, kahit in the midst of controversies, fight for freedom and democracy, like the people power. Philippines is the land, where religious beliefs are strong and even dominates the decision-making of the statesmen, like the RH bill and birth control issues and death penalties. And, it's the only land where languages, dialects are different from the 7,100 islands across the country. Yeah. Pero yung mga tao dito sa Pilipinas get unified with the common understanding of karaoke singing and eating with bare hands. Diyan, nagkakaisa tayo dyan, diba? Yeah. Yes, definitely. So, And the Philippines is only the perfect harmony where nag-harmonize yung negative and positive traits ng mga Pilipino. It is where you get the best of both worlds. yes. So, I think that's And where... we have a part 2 of It's More Fun in the Philippines. So watch out for that. Okay. Okay, this is G
from G and Chandler Show on Pinoy Podcast. And I'm leaving this episode with a message of hope and positivity. And I hope you have a good weekend. Chandler, take it away. Yun na, sinabi ka na. I mean, I know, I cannot tell you exactly why it's more fun in the Philippines in one sentence. But, you know, living in... What? Oh, sige. What? Sinabi mo na yung conclusion mo, di ba? Ito na nga eh. To close this... Ang sabihin ko lang, maybe you want to greet them a happy weekend, you know, or what you're gonna do tomorrow. Are you gonna be here tomorrow? I'll try, okay? I'll try. Okay. Alright, so yeah, your last words. Ito, my last words are, you know, sabi ko nga, I can't exactly tell you why it's more fun in the Philippines in one sentence. But it's in the Philippines, only in the Philippines, that you have the best and the worst of the world. You know, unique blending of people, language, economic status, food, culture, what else? Religion. And despite the yin and the yangs, living and being in the Philippines is truly an experience. So this is Chandela, broadcasting live from Manila, Philippines. It's 10:15. Good evening. It's G and Chandela on Pinoy Podcast. Don't hold on to the past. If it's good, it won't last. Keep looking ahead and you'll make it. The road up ahead of you's nothing to dread. If you find your true purpose and take it, adapt to the change, even if it feels strange. There's nothing you can't rearrange. Forget all the plans that you've made and don't be afraid. If you open your mind, who knows what you might find. Imagine your worst fear and face it. Break through the wall, get back up when you fall. Confront the unknown and embrace it. Adapt to the change, even if it feels strange. There's nothing you can't rearrange. Forget all the plans that you've made. Now don't be afraid. The world doesn't care if you're lonely or scared. Life goes on with or without you. Don't dread and despair, you've got so much to share. Spark out the voices that doubt you. Adapt to the change, even if it feels strange. There's nothing you can't rearrange. Forget all the plans that you've made. Now don't be afraid. Adapt to the change, even if it feels strange. There's nothing you can't rearrange. Forget all the plans that you've made. Now don't be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid.